remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Your grace is enough, heaven reaching down to us. Your grace is enough for me. Yeah, I see your grace is enough. I'm covered in your love. Your grace is enough for me. For me. Blessed be your name in the land that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place, though I walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name when the sun shining down on me, when the words all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name on the road marked with suffering, till it's pain in the offering. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name.
Magandang hapon po. Kumusta na po kayo? 90 days into our ECQ then GCQ. Grabe, no? 90 days into the quarantine. 3 buwan na po ang nakakaraan simula po magsimula ang quarantine. Kumusta na po ang buhay natin? Kahapon po I was really blessed to be able to visit our house church in Gloria 5. Natutuwa po ako, nagkakita-kita po tayo, nakakatawa, nagkadao pampalad tayo, so to speak. At nakausap ko po kayo. Na-miss ko po kayo talaga. Na-miss ko po ang fellowship ng ating simbahan. And it's really nice to talk to each and every one of you. And hopefully every week, magawa ho natin yan. Now, as early as this time, I would like to ask for your prayers that you would pray for another session wherein yung mga kabataan naman po natin ang makausap natin. Of course, we have to observe social distancing. But the point there is, since hindi po tayo nakakapanambahan na sama-sama, it is the position of a praise church na to go to the people. Diba? Wala pa tayong church building yan. Wala tayong church building for this time. Hindi tayo makakapagrenta dahil sa sarado po yung mga nirerentahan natin. So I think it's about time for us to go to the people. Diba? Tayo po ang pumunta sa tao. Let's gather there. I could understand na yung iba hindi makakapunta dun sa lagi natin pinupuntahan kasi ang mga kabataan po natin ngayon bawal lumabas. Pero pag nag-comply ka, pwede ka lumabas. Anyway, I was thinking about having a separate gathering for our young people sa Gloria 5 since it's a compound at nandoon lang kayo. So tabi-tabi ang bahay nyo. So maybe it's possible. Maybe. So tignan po natin yung panalangin niya po yan. Kailangan po natin dalhin ang salita ng Diyos sa mga kabataan. Kailangan po natin dalhin ang salita ng Diyos sa tao. Kung hindi po makapunta ang tao sa simbahan, ang simbahan po ang pupunta sa tao. Alam nyo, sa dami ng pinagdaanan natin ngayong panahon ng quarantine, minsan parang naguguluhan na tayo sa direksyon ng ating buhay. Nararamdaman niyo po ba yun minsan? Pag nag-iisa ka na, pag gabi na, nag-iisip-isip ka, iisip natin, saan ba patungo itong buhay na to? Di ba? Dahil walang kasiguraduhan kung kailan matatapos itong quarantine. Walang kasiguraduhan kung kailan makakaroon ng solusyon sa COVID-19. One thing's for sure, katulad po ng mga naunang epidemya, meron pong solusyon dyan. Ang problema lang po natin, kailan? Yung time factor po ang nakakapagpahirap sa tao. It takes its toll on us humans. When we wait, sometimes we want to give up. Sometimes pag nakikita natin na mahirap na, nakikita natin na walang kasiguraduhan, sometimes we just want to give up. Diba? Yung mga problema po na kaakibat ng quarantine, yung mga problema na kaakibat nitong epidemya, napakabigat pasanin. Kahapon, nung kausap ko yung mga members natin, talagang iba-ibang klaseng problema yung maririnig mo. Hindi man nila aminin, pero sometimes, alam mo yun, pagkausap mo ang kapwa mo Kristiyano, sasabihin sa'yo, naniniwala naman ako by the grace of God, God will provide. Amen. Diba? Pero as you wait, as you go through the problem, sometimes it takes its toll on you. You just want to give up. Alam nyo, kadalasan itong mga problemang ito, pag dumating sa buhay natin, iba-ibang problema yan. Pantuition ng anak, paano ba i-enroll. Alam mo, naiintindihan ko, may mga magulang tayo, very challenging i-enroll yung mga anak natin. Biro mo ba naman sabihin online enrollment. Paano ba gagawin?
Di ba? Yung iba natatakot sa technology. Yung iba wala talagang technology. Simple as that. Minsan, it brings out the worst in us. It brings out our weaknesses. Diba? Let me give you an example. Kunyari, itong si ate, she's what? 40 years old. Pero hindi siya nakapag-aral. Nakatapos lang siya high school. Then all of a sudden, yung 3 anak niya, kailangan niyang i-enroll. Diba? Pangalanan natin yung ate Elan. Kunyari, si ate Elan. Wala naman siyang computer. Diba? Hindi siya marunong mag-computer. Paano niya i-enroll yung mga anak niya? Although the government has provided several options, nakasentro pa rin sa online registration yung mga enrollment. Paano gagawin ni ate? It brings out the worst in her kasi ma-agitate siya, mapofrustrate siya, magkakaroon siya ng anxiety. At the same time, it brings out her weakness. Nung bata po kami, nung high school kami, ang motto po ng klase namin is, it's better to suffer the hardship of learning than to suffer the agony of ignorance. Sadly, sa panahon natin ngayon, maraming tao ang namumroblema dahil sa kakapusan ng kaalaman. It's a weakness. And it's making other people mad. In times like this, when weaknesses show, when frustration comes, especially kung ang pinag-uusapan na natin ay pagkain, pera, anong nagiging reaction mo? How do you react? Kumusta ang attitude natin as a person, as a Christian? These things brings out the worst in us. But let me tell you something. In all our weaknesses, God's grace is abundant. Because in this time, where lumalabas yung kahinaan natin, when lumalabas yung ating, sabihin nating bad side, God shows His strength in times of weaknesses. Magpatuloy po tayo sa panalangin. Panginoon, aming Ama, kami po'y nagpupuri sa iyo, nagpapasalamat sa isa na namang araw na binigay mo upang makapanambahan sa iyo. Lord, salamat po sa oportunidad na maitaas, Panginoon, ang pangalan ni Jesucristo. Mabuksan ang aming puso't isipan sa iyong salita. At sa lahat ng ito ay makapagpuri kami sa iyong pangalan. Tunay nga po, Panginoon, na hindi kami karapat-dapat na lumapit sa iyo sa aming karumihan, sa aming kasalanan. Pero dahil sa banal na dugo ni Kristo, na naglinis sa amin, Panginoon, tunay nga po na napakabuti mo sa amin. Heavenly Father, as we come to you in worship, I pray, O Lord God, that you let the Holy Spirit move within our midst, O Lord God. Let your servant hide behind the cross, and only the name of Jesus be seen and be lifted up. We thank you so much for all of this. We praise you, we thank you, we honor you. In Jesus' mighty name, amen and amen. So, God shows His strength in times of weaknesses, of our weaknesses. Diba? Ano nasabi po ng Apostol Pablo to sa mga taga-Corinthians? Before we proceed in reading God's Word, let me give you a background of this story. Diba? Nagsasalita po si Apostol Pablo rito sa 2 Corinthians chapter 12. Sinasabi niya po na maraming revelations, maraming kababalaghan, maraming mga bagay ang ibinigay sa kanya ng Panginoon. Pinagpala siya ng mga ganitong bagay. Sa dami ng kaalaman niya at pagpapala sa Panginoon, dapat makapagyabang siya di ba?
He can boast, close kami ng Panginoon. Malakas ako kay Lord. Diba? But in all of this, sa dami ng mga pagpapala niya, sa dami ng mga bagay na ibinuhos sa kanya ng Panginoon, revelations man yan, blessings, grace, binigyan siya ng Panginoon ng isang tinatawag na thorn in the flesh. Isang kahinaan. Meron pong karamdaman si Apostol Pablo. Yung karamdaman na yon, ilang beses niya, dito sa babasahin natin, sinabi niya na ilang beses niya nang inihingi ng kagalingan sa Panginoon. Isang karamdaman na matagal niya nang iniiyak sa Panginoon. Pero sa halip ng tanggalin ng Panginoon yon, hindi po tinanggal ng Panginoon yung karamdaman na yan. Ang pinag-usapan natin, apostol. Hindi tinanggal ng Diyos ang karamdaman ni Apostol Pablo. Sa halip, ang sabi niya, my grace is sufficient for you. Ang aking biyaya ay sapat para sa iyo. Ano kaya mararamdaman mo pag sa'yo sinabi ng Panginoon? No? May cancer ka, may karamdaman ka, tapos sabi sa'yo, anak, hindi ko tatanggalin yan. Pero ang biyaya ko ay sapat para sa'yo. Pero everyday, nasasaktan ka. How will you react? Basahin po natin ang salita ng Diyos. In 2 Corinthians chapter 12, verse 6 to 10, kung meron po kayong mga Biblia dyan, buksan po natin sa 2 Corinthians, 2 Korinto, chapter 12, verse 6 to 10. Even if I should choose to boast, according to Apostle Paul, I would not be a fool because I would be speaking the truth. But I refrain, so no one will think more of me than is warranted but what I do or say. Or because of this surpassingly great revelations. Therefore, in order to keep me from becoming conceited, I was given a thorn in my flesh, a messenger of Satan, to torment me. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weaknesses. Ulitin po natin yan. My grace is sufficient for you. My power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest in me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties, for when I am weak, then I am strong. Uulitin ko po yung huling parte. For when I am weak, then I am strong. Kanina po, tinanong ko kayo, sabi ko, do you feel like giving up? Do you feel like giving up when you encounter problems in your life? Lalo na itong pinagdadaanan natin ito. Kahapon I asked each and every member of our church kung ano yung prayer request mo. Makikita mo doon yung problems, yung fears, yung doubts, yung frustration. Diba? Pinoproblema nilang anak, pinoproblema nilang kabuhayan, pinoproblema nilang kalusugan. In all of these problems, lahat tayo may kanya-kanyang problema. Maaaring ang problema mo ay kakainin mo today. Maaaring ang problema mo ay kakainin mo bukas. Maaaring ang pinoproblema mo ay walang kinikita yung asawa mo. O ang pinoproblema mo, paano mag-i-enroll yung mga anak ko kung wala akong pera? Alam mo, tatapatin ko kayo. Kahapon sinabi ko sa mga ka-members natin na kahit ako namumroblema ako para sa tuition fee ng anak ko.
Hindi po madaling kumita sa panahon ng epidemya. And sometimes you just wanna say, wag na, tumigil ka na lang. Or you just wanna say na, I give up. I totally give up. Pero when you give up, listen to me. When you give up, does the problem really go away? Sige nga, pag-isipan mo yun. Pag naharap po ba tayo sa problema at sinabi na, ayoko na, yung problema po ba nawawala? Hindi, di ba? But physically, emotionally, and mentally, we just wanna give up. We just wanna let go. We just wanna go away. Yung iba sa atin, tumatakbo, maalis, lumalayas, naghihiwalay. Almost 2 decades ago, siguro mga 18 years ago, meron kami negosyo mag-asawa. Ang tawag dun sa negosyo namin, Manok ni Maru. Nakapangalan kay Mau. Para siyang tindahan ng lechong manok. Pero recipe namin yung ginamit namin. Hindi siya yung basta inihaw lang. Talagang pinag-isipan yung recipe. Noong mga unang linggo, lakas ng kita. As in talagang pinupuntahan ng tao. Sarap na sarap yung mga tao dun sa manok na kinamay namin. Sinasaksakan namin ng marinating solution by hand. Nagugas naman kami. Pero I'm sure lahat yun umamo sa amin. Diba? Nakatira pa kami sa Malabon nun. Pero after a few months, siguro 2-3 months into that, medyo nag-start humina yung negosyo. Pero okay lang, kaya pa naman kaya naman. Maganda pa rin naman yung kita. Then all of a sudden, nagkaroon ng construction dun sa harapan ng tindahan. Sabi ko sa'yo, because of those things, talagang bumaksak yung benta. May araw na talaga 3-4 na manok lang yung nabibili. And believe you me, namumroblema kami. May mga times na talagang umiiyak na lang kami mag-asawa. May mga times na talagang wala kaming ginagawa kundi mag-isip ng solusyon sa problema. Nag-aaway kami. Dahil dun sa tensyon. Dahil yung pera namin nandun, wala naman kaming trabaho Anong pambabayad mo sa bahay? Anong pambabayad mo sa kuryente? Sabi namin, Lord, tulungan mo kami dun sa negosyong yun. Maniwala po kayo, hindi kami tinulungan ng Panginoon dun. That business was shut down. To make matters worse, bago po nag-shut down yung negosyong yun, na-aksidente pa po yung pwesto namin. Merong truck na sinagasaan yung pinaka-alulod, pinaka-canopy nung aming tindahan. Hindi nakipag-usap sa amin yung kumpanya na nakasira nun. Ang ginawa nila, nakipag-usap sila sa mall. Yung mall ang kinausap nila. Tapos, next thing we know, the following day, nakakabit na yung bagong canopy. Mga bastos talaga Lahat ng galit, lahat ng frustration, inabot namin sa tindahan na yun. Ito po yung dahilan kaya yung kinukwento ni Ma'am Tin na isang Pasko, this happened before Christmas. Isang Pasko na humahagulgul kaming mag-asawa. Walang pagkain, walang pera, walang pambayad ng kuryente, walang pambayad ng bahay. And I tell you, my friends, God didn't give the things that we're asking. Like the Apostle Paul. Hindi niya tinanggal yung sakit ni Apostle Paul.
Hindi niya inayos yung negosyo namin. God doesn't want us to continue with that business. But instead, we went back to the corporate life that we had. Nagtrabaho kami ulit. And for some reason, God blessed that work tremendously. So, why did God allow these things to happen in our life? Diba? Bakit niya hinahayaang mangyari yung mga ganitong bagay sa buhay natin? Now, God has given us gifts. May talent ka, may talino ka, may pera ka, may kung ano-anong bagay ka sa buhay mo. But the problem with those gifts, more often than not, is we depend on those gifts. For example kami, yung negosyong yon, nasa food industry ako for the longest time, for more than 10 years. Nagde-develop ako ng mga pagkain para po sa iba't ibang fast food companies. Hanggang ngayon po yung ibang pagkain na yung kinakain nyo. Nabibili nyo po sa ibang fast food chains. Hindi ko nasasabihin kung anong fast food chains yung mga pinagtrabahuhan ko. Pero yung ibang kinakain nyo hanggang ngayon, after almost 20 years, kinakain nyo pa rin. Those were good products. But I depended on that. I was dependent on that skill nung binuksan ko yung negosyong to. Kala ko ganun ako kagaling. I'm also good in marketing, in managing business for other companies. But the problem is, nung ginawa ko na siya, I wasn't dependent on God. Akala ko I was depending on God, pero I wasn't dependent on God. Diba? That is why God allowed that problem to come in, so we will not boast of ourselves. Ang ano kasi, in our mind, in our heart, hindi man natin sinasabi, pero nakadepende tayo sa sarili natin. Diba? For example, may dumating na problema sa buhay mo. I know of this person na yung asawa niya nasa abroad. Sa abroad. Yeah, maganda kita. So, ang ginawa niya, kaalis pa lang, nasa abroad pa lang yung asawa niya. Lahat ng klaseng utang pinasok niya na. Nangutang siya para sa damit, nangutang siya para sa education, nangutang siya para sa bahay, lahat ng klaseng utang because the husband is in abroad. Diba? Nasa abroad eh. So lahat, inutang na niya. But sad enough, hindi naging successful sa abroad yung husband. Nagkaroon ng mga problema. Intermittently, may mga problemang pumasok that prevented that man para makakita ng pera. So, anong nangyari? Yung pamilya rito sa Pilipinas na nabaon sa utang. Hanggang dumating yung point na napilitan na lang yung lalaki na umuwi. Walang dalang pera. We were dependent. That person was not dependent on God. He was dependent on her husband, working abroad, dependent on her capability to manage the finances. Diba? Ugali natin yan eh. Hindi pa natin sinusweldo, inuutang na natin. Let me give you an example. Kami mag-asawa just recently, nagdagdag kami ng kliyente. Itong kliyente ito, akala namin magdadala ng malaking additional income para sa pamilya namin. So ang ginawa namin, pina-repair namin yung mga sirang laptop kasi kailangan ng additional laptops. And I'm telling you, yung halaga ng magpa-repair ng laptop, umabot or aabot kasi nasa repair shop pa hanggang ngayon yung iba. Kulang-kulang siguro aabot ng mga 15,000 yung repairs ng mga nasira naming laptop. Ano nangyari dun sa bagong kliyente? Grabe. Yung akalain namin na magbibigay sa amin ng 40 hours of work per week
40 oras na trabaho. Kada linggo, full-time job. Ang ginawa, 10 oras lang. Kada linggo. Magkano kikitain namin? Mga kapatid, minsan kasi, ugali natin, pinapangunahan natin ang Panginoon. Nagdedepende tayo sa sarili natin. Nakadepende tayo sa sarili nating kalakasan. Nakadepende tayo sa sarili nating kagalingan. Diba? That's why God allows this problem to come in our lives para makita natin kung ano yung kamalian natin. Unang-unang kamalian natin, ang yabang natin. When I say ang yabang natin, ibig sabihin, nakadepende tayo sa mga desisyon natin. God allows these problems to come into our life primarily to expose our weaknesses. Kaya pumapasok itong mga problemang to, pinapakita ng Panginoon sa atin kung ano yung kahinaan natin. At ang unang-unang kahinaan natin ay ang kayabangan natin. Yung nakadepende tayo sa sarili nating kalakasan. Sasabihin natin, kaya kong gawin yan. Kaya kong gawa ng solusyon yan. Diba? Pinapangunahan mo ang Panginoon eh. Then all of a sudden, boom, lahat ng inaasahan mo, wala na. Lumalabas din pag mayroong mga problemang ganito. Yung tinatawag na greed. Di ba? For example, si husband or si wife, nag-abroad. Anong unang-unang tumatakbo sa isip mo? Iniisip mo kung paano mo gagastusin yung pera. Bibili ka ng bahay, bibili ka ng lupa, mag-aaral si anak ng ganito, bibili ako ng kotse. It's not really bad na mangarap and to think of these things. Pero pag ang unang pumapasok sa atin ay yung mga ganitong bagay at umiikot doon yung mga plano natin sa buhay, hindi na siya maganda. It becomes greed. Di ba? And when dreams becomes greed, God has exposed the dark side of you. Di ba? Isipin mo, ano-ano yung mga pinlano mo dahil may ine-expect kang pera. Di ba? Anong lumabas na ugali mo? Meron dyan. Kumita lang ng konti. Sama na ng ugali, di ba? Hindi na namamansin. Dati, generous siya. Ngayon, maramot na siya. Alam mo yun, lumalabas yung sama ng ugali natin. Di ba? Lumalabas yung talagang attitude natin. Pagpapalain ka ng Panginoon, dun sa pagpapala na yon, susubukin ka ng Panginoon, may papasok ng problema, and all of a sudden, lalabas yung talagang ugali mo. Merong isang Kristiyano na sobrang tapat, talagang very vocal sa kanyang pananampalataya. Lagi niya sinasabi, wag mong gawin yan. Hindi tama yan. Yung mga bagay na yan, dapat hindi mo ginagawa sa buhay. Hindi ako ganyan. Di ba? May mga kakilala tayong Kristiyano na ganyan. Di ba? Tapos, pag may dumating na problema sa buhay, ang ginagawa nila ay kabaligtaran ng sinasabi natin. Lumalabas yung talagang ugali. Di ba? That's
that's looking at it in another way. Pero merong mga sitwasyon naman na iba. When I was in college, actually bago ako magkolehiyo, siguro I was pa-fourth year high school na ako. That was a long time ago. That was back in 86. Nakilala ko ang Panginoon, tinanggap ko ang Panginoon bilang aking Panginoon at tagapagligtas. I was so happy, I was so vocal about it. I told my parents, I told my grandparents, and they were very angry with me. Born again ka dyan. Sama naman ang ugali mo. Born again ka dyan. Galit sila sa akin. Nag-proceed yan hanggang college. To the point na there are times na ang pera ko lang papasok sa eskwela. Problema ko paano ako uuwi. Problema ko kung paano ako pupunta ng church. Diba? So, ang ginagawa ko, sumasabit na lang ako sa jeep. Papasok ako mula Tondo, sa Manugit, papuntang PLM, pamantasan ng lungsod ng Maynila sa Intramuros. So, ang gagawin ko, sasabit ako. Para libre. Diba? Tapos, pag pupunta ako sa church, mula Intramuros, sama-sama kami ng ibang young people ng church na nasa PLM, maglalakad kami papuntang Santa Ana. Maniwala kayo sa akin, pagod na ako nung araw na yon. Pagod na ako sa school, tapos maglalakad ka pa, pagod ka na. Hindi ko akalain na yung paniniwala sa Panginoon ay maglalabas ng ganong klaseng problema. I was praying to God, Lord, I want to worship you, I want to serve you, pero wala akong pera. So anong ginawa ng Panginoon? God gave me joy in my heart in serving, gave me friends na kasama ko na naglalakad, kasama ko na nagtitipid, may kasama ako. Alam mo, pag dumadaan ka sa problema, pero may kasama ka, pagpapala yun eh. It's a blessing. So, nakakaraos ka. That is God helping you through other people. Tapos, pagdating sa Santa Ana, gutom ka na. Diba? Sabihin ko, Lord, gutom na ako, ang huling kain ko. Bago pa mananghali. Minsan walang tanghalian. So, mangyayari doon, bago mag-service, batang ko yung tiyahin ko. May tiyahin ako, yun yung nagdala sa akin sa Panginoon. Tiyahin ko doon. Tapos sabihin ko, maglalambing ako doon sa tiyahin ko. Sabihin ko, ate, kain naman or pahing pangkain. Then kakain ako dun sa karinderya or kakain ako sa bahay nilang mag-asawa. Alam mo yun? God exposes my weakness. In this case, ang weakness ko po, wala akong pera. Wala akong source of income. Wala akong kakayahan. Diba? And maniwala po kayo sa akin, nagrereklamo talaga ako sa Panginoon. Lord, wala akong pagkain. But God has provided. Iba-ibang tao, iba-ibang paraan. Not the things that I wanted, dahil alam niyo po, I'm a very prideful person. Ayokong umasa. Ayoko umasa sa ibang tao. Pero dito natutunan ko po na umasa sa Panginoon. And slowly binibigay niya yung solusyon dun sa problema. Iba-iba po yung weakness na pinapakita sa atin ng Panginoon pag pumapasok tayo sa problema.
So ito po ang tanong. Ano po yung problema mo na pinapasok ngayon? At doon sa problema na yon, anong klaseng weakness ang lumabas? Anong klaseng ugali natin ang lumabas? Di ba? Meron at merong lalabas. Dahil yung ugali na yon, yung masamang ugali na yon, kayabangan man yan, mapagmataas ka, masakit ka magsalita, maikli ang pasensya mo, mainitin ang ulo mo, mayabang ka, lahat yan kakalusin ng Panginoon. When God exposes our weaknesses, He wants us to see yung kahinaan na yon, and yung kahinaan na yon, ipapolish ng Panginoon. Tatanggalin niya, ipapakita niya sa iyo yun. But in all of these problems, na lumalabas, pagkatapos niyang kita kung ano tayo o sino tayo, hindi niya tatanggalin yung problema. Hindi. Kahit ipanalangin mo pa na, Lord, tanggalin mo. Hindi. Instead of removing the problem, we are going to go through with the problem. And in going through that problem, kasabay natin siya. He sustains our weaknesses by providing His grace. Katulad po ni Apostol Pablo, hindi niya tinanggal yung sakit ni Apostol Pablo. Alam mo, may mga kapatiran tayo na may mga karamdaman. Posible po na mag-provide ang Panginoon ng kagalingan. Posible po na mag-provide ang Panginoon ng pera para gamutin ka. Pero katulad ni Apostol Pablo, posible rin na hanggang ikamatay mo na, tanging ang biyaya lamang ng Panginoon ang kasama mo. Siya ang humahaplos sa sakit. Siya ang yumayakap sa iyo pag nasasaktan ka. Diba? Alam mo, lalo na sa edad natin ito. Kausap ko yung may mga kaidaran po sa simbahan natin. Iba-ibang sakit na yan eh. Kailangan na ng vitamin B12, nanginginig yung kamay, masakit yung tuhod, masakit yung likod, nahihilo, high blood. Alam mo, kahit anong maintenance ang inumin mo, hindi na mawawala yan. Bakit? Kasama na sa pagtanda natin yan eh. Kumbaga sa sasakyan, sakit na ng kotse yan eh. Diba? Ang lolo ko po, nung back in the 1970s, may matandang kotse yan. Parang kotse ni Batman. Marami na pong sakit yung kotseng yon. Pero umabot ang 20 taon hanggat hindi hilahod yung kotse. Ibig sabihin talagang junk na lang yung kotse. Hindi niya binibitawan yung kotse. Natutunan niya ng pakisamahan yung kotse. Natutunan na niyang magamay yung sakit ng kotse. Alam na niya. Ganon din po tayo. Maaring hindi natanggalin ng Panginoon yung karamdaman na dinadanas natin. Pero natututunan nating mabuhay kasama nung karamdaman na yon. Yun yung biyaya ng Panginoon sa atin. Alam na natin kung paano matanggal yung sakit, yung pain. Alam na natin kung anong iinuming gamot. At alam na natin kung paano tayo giginhawa. Maaring makuha sa tulog, maaring makuha sa masahe. Pero yun ang grace ng Panginoon. Our capability to adjust is given by God. Diba? Kung dati, parang ganito yan, kung dati, konting kurot lang sa'yo, konting tusok lang sa'yo, umiiyak ka na sa sakit. Nung nagkaroon ka ng matinding karamdaman, natuto kang magtiis sa sakit. Alam mo, bilib ako sa mga nanay. Bilib ako sa mga babae. Bakit? Mahirap magbuntis. Yung sakit na dinadanas mo habang
merong lumalaking tao sa loob ng katawan mo. Yung hilo, yung pagod, yung sakit ng balakang, sakit ng paa, sakit ng katawan. Patindi ng patindi yan, lalo na pag nanganak ka tapos pinili mo normal. Ang sakit nun. Pero natutunan mo na mag-adjust dun sa sakit. Kaya alam nyo, ang mga nanay, matiisin yan eh. Bakit? Natutunan nilang mag-adjust dun sa sakit. Mula sa maliit na sakit na kaya nilang tiisin, nung dalaga sila, hanggang doon lang, nung nanganak na sila, matindi na yung kaya nilang tiising sakit. Grace yan ng Panginoon. Diba? Bago pumasok ang pandemya, sanay ka na masasarap yung kinakain mo. Diba? Sanay ka eh. Pero nang pumasok ka sa pandemya, napurga ka sa delata. Pero nag-survive ka, nakakangiti ka, nakakatawa ka, nakikipagbiruan ka. Grace yan ng Panginoon. Diba? And my friend, you are actually blessed kasi tinuruan ka ng Panginoon ng mga bagay na hindi mo alam na pwede pala. You are blessed. Being able to adapt to difficult circumstances, being able to adapt to certain problems, it's a blessing from God. Sabi niya sa kay Apostol Pablo, my grace is sufficient for you. Sa madaling salita, pinalakas ka ng Panginoon. Mga nanay, kaya ka nakapanganak ng matiwasay, pinalakas ka ng Panginoon. Diba? Kaya ka nakasurvive ng ECQ, pinalakas ka ng Panginoon. He sustained you. He gave you strength. Kaya every time na dadaan tayo sa problema, it is actually an opportunity for God to show us His power. Parang ganito po yan. Imagine with me a cell phone na 1 bar na lang yung charge. Ikaw yung cellphone na yon, ang lakas mo 1 bar na lang. Pero dahil 1 bar ka, sinacharge ka ng Panginoon. Yung power na pumupunta sa'yo, yun yung power ng Panginoon. Mga kapatid, hindi tayo hahayaan ng Panginoon na malugmok na lang sa problema. Kaya niya hinahayaang pumasok ang problema sa buhay natin. Ay para sa ikabubuti natin. Para makita kung anong masamang ugali meron tayo, para makita kung anong kahinaan meron tayo, at para makita natin kung anong kamalian o kakulangan meron tayo. At dahil dito, makikita natin na kaya tayo nakakaraos sa problema, kaya tayo nakakatawid ng problema, ay dahil tinulungan tayo ng Panginoon. It's all grace, it's all God. Tandaan natin mga kapatid, kung hindi tayo tinubos ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo, kung hindi tayo niligtas sa ating mga kasalanan, hindi tayo magkakaroon ng relasyon sa Diyos, hindi natin siya magiging ama, at hindi natin may experience itong tulong na ibinibigay niya sa iyo. God is sustaining us through our weaknesses. So nakita na natin kung anong masamang ugali meron tayo. Nakita na natin kung anong kahinaan meron tayo. At naintindihan na natin na dahil sa kahinaan na yon, dahil sa masamang ugali na yon, pumapasok yung kalakasan ng Panginoon. Siya ang nagre-resolve ng problema, siya ang nagsusustain sa atin. So ano ang dapat nating ugali? Every time
merong problema na pumapasok sa buhay natin. Di ba? What should be our attitude when problems come in our lives? When these problems exposes our weaknesses? Ano ang dapat nating mentalidad pag pumapasok yung mga problema sa buhay natin at lumalabas yung mga masasamang ugali natin? Ano? Unang-una, huwag tayong magyabang. Diba? Hindi natin kayang resolbahan ang mga problema natin. Kahit anong gawin mo, akala mo ikaw nakaka-resolve ng problema, hindi. Unang-una, yung gift na nasa iyo, yung talento, yung dunong, yung resources na nasa iyo, hindi sa iyo galing yan. Galing yan sa Panginoon. Biyaya pa rin ng Panginoon yan. So do not boast. First instance, dumating yung problema, luhod. Sabi nga nila, wag mong uluhin yung problema. Wag mong isipin, wag mong uluhin. Tuhurin mo. Tuhurin mo yung problema. Anong ibig sabihin? Lumuhod ka. Tandaan nyo yan, ha? Huwag niyong uuluhin ang problema, tutuhurin natin yan. So do not boast with your flesh. Wala kang ipagyayabang. Hindi mo kaya yung problema yan. Hindi ikaw ang magre-resolve ng problema yan. Diyos ang magre-resolve ng problema yan. At pag lumalabas na yung weaknesses mo, nakita mo pumasok ka sa problema, wala kang pera, wala kang trabaho, matuwa ka. Bakit? Merong oportunidad sa buhay mo na ipakita ng Diyos ang kanyang biyaya, ang kanyang pagmamahal sa iyo. Wala kang trabaho? Hayaan mong ipanalangin mo yan, hayaan mo na ang Diyos ang magbigay sa iyo ng trabaho. Di ba? Meron kang karamdaman? Matuwa ka. Ibigay mo sa Panginoon at hayaan mo na ang Panginoon ang magbigay ng kagalingan sa iyo. May problema ka sa relasyon? Hindi kayo makapag-ayos? Whether kapatid man yan, o asawa, o karelasyon? Hindi maayos, walang gustong magbigay. Ibigay mo sa Panginoon. Nakita na yung weakness, pride. It's an opportunity for God to cleanse you from that pride, to teach you about that pride, and an opportunity for Him to bridge that relationship, to bring back that relationship. It's all God. It's all grace and it's all God. Huwag kang magyabang, matuwa ka sa kahinaan mo. Alam mo na oportunidad yun ng Panginoon para pagpalain ka at matuwa ka dahil ipapakita ng Panginoon ang kanyang kalakasan sa buhay mo. This should be our attitude when problems come and our weaknesses are exposed. Let me close with this. Ito lagi kong naikukwento sa inyo. Hindi ko ginustong maging pastor. Ayoko kasi maghihirap ang pamilya ko. Ayoko dahil walang pera sa pagpapastor. Mas madalas abonado ka. Alam niyo yan. Pero God brought me to a point in my life na lahat ng kayabangan ko, talino, posisyon, kaalaman, ay baliwala. Bakit? Kasi may sakit ako sa puso at hindi na ako pwedeng magtrabaho sa corporate. During that time, nung panahon na yun. Ipinakita niya sa akin na anak, ayaw na kita dyan. Dinala niya ako dahan-dahan
dun sa punto na marirealize ko ang aking kahinaan at kailangan kong yakapin. Kailangan kong yakapin yung kalooban niya sa akin bilang isang pastor. Nung niyakap ko ba yung buhay na yon, ibig sabihin wala nang problema? Hindi. Marami pa rin problema, marami pa rin weaknesses na expose. Pero kapatid, kung titignan mo ang buhay namin ngayon, mas maayos kaysa sa buhay ko nung nasa trabaho pa ako. Nagkulang ba ang Panginoon? Hindi nagkulang ang Panginoon. At patuloy niya kaming pinagpapala, patuloy niyang binibigay yung pangangailangan ng pamilya ko. In spite of the weaknesses that I am showing, in spite of the bad attitude that I am showing, God has exposed all of this, and God's grace is given to us. Mga kapatid, huwag kong sasama ang loob natin kung may mga problema na pumapasok sa buhay natin. Yung mga problema na yan ay paraan ng Panginoon para ipakita ang kahinaan natin at oportunidad para sa Panginoon na ipakita ang kalakasan at pagpapala na pwede niyang ibigay sa iyo. It's an opportunity, those problems, those weaknesses, is an opportunity for God to bless your life. Habang lahat po ay nakayuko, nakapikit ang mata, kung meron kang pinagdadaanan ngayon, kung meron kang problema sa buhay ngayon, gusto kong kausapin mo ang Panginoon, magpasalamat ka. Magpasalamat tayo dahil merong oportunidad na naman ng Panginoon para pagpalain tayo. Talk to God, say thank you. Lord, salamat po sa pinagdadaanan ko ngayon. Salamat po sa problemang hinaharap ko. Dahil alam ko po na hindi mo ako iiwan, hindi mo ako pababayaan, at ito'y isang oportunidad na naman para makita ko ang aking kahinaan at makita ang iyong kalakasan. Panginoon, tinataas ko po ang iyong simbahan sa iyo. Nagpupuri po ako, nagpapasalamat dahil sa iyong kabutihan. Truly, Panginoon, sa lahat po ng mga kahinaan namin, sa lahat ng problema ang aming hinaharap, ang iyong kalakasan, ang iyong kabutihan, ang iyong pagpapala, ang maitataas. Dahil ikaw lamang ang pwedeng maglinis ng aming karumihan, magtanggal ng aming kayabangan, masamang ugali, itama ang aming sarili, i-transform ang aming buhay, at ibuhos ang pagpapala na aming kailangan sa panahong ito. Maraming salamat po. Purihin po ang iyong pangalan. Sinusuko namin ang aming kayabangan, sinusuko namin ang aming kahinaan, at tunay nga po, si Kristo lamang ang Diyos, si Kristo lamang ang Panginoon, na tanging siya lamang ang makakatulong sa aming buhay. We thank you, we praise you, we honor you, dear Lord. In all of these things, we ask and pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen and amen. Mga kapatid, muli po, wag mo natin kakalimutan yung sinabi ng Panginoon, my grace is sufficient for you. Sapat po ang biyaya ng Panginoon sa atin, sapat po ang kalakasan ng Panginoon na binibigay sa atin. And His strength is exposed, is given in our weaknesses. His strength is made perfect in our weaknesses. Tandaan po natin yan. My grace is sufficient for you, and my strength is made perfect in your weaknesses. Tandaan po natin yan. Muli po, I commit your prayers. Panalangin niyo po. Magpanalangin po tayo. Panalangin natin ang isa't isa. Patuloy po namin kayong ipapanalangin. Panalangin niyo po kami. Panalangin niyo po ang ating gawain na sa bagong normal na ito,
Ang simbahan po ang lalapit sa atin na magkaroon tayo ng opportunity next week. Hindi lang yung home church natin para dun sa mga adults, pero magkaroon tayo ng gathering, small groups, of course, with social distancing, mag-gather natin yung mga kabataan natin. Hindi po kayong pupunta rito, kami po ang pupunta sa inyo. Sa mga bahay nyo, dadalawin namin kayo. Panalangin niyo po ako para yung schedule ko po maayos. Nagtatrabaho pa rin pa naman po tayo, so may adjust natin para magkaroon tayo ng oras, magawa natin itong mga ito para sa ating simbahan. At para sa mga kabataan na nakikinig ngayon, I'm looking forward to see you, I'm looking forward to talk to you, and hopefully, mabisita ko po kayo. Kung hindi ko man kayo mabisita kaagad, huwag pong sasamahan loob nyo. There will be a time na mabibisita ko po kayo. Kailangan lang pong ayusin yung schedules. Okay po ba yun? And muli, maraming salamat po. Purihin po ang Panginoon. And I'm praying that God would bless you and keep you and pour out His blessing upon your family. Purihin po ang Panginoon. Isang magandang linggo sa inyong lahat at naway ang pagpapala ng Panginoon ay bumuhos sa inyong lahat. Amen and amen. God bless you.